Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po akong Bitoy. Tindero sa isang karinderya noong taong 2019. Naging saksi po ako sa isang nakakanerbiyos na senaryo isang beses sa karinderya. Hindi po siya yung may-ari, bale siya po ang tagaluto. Si Manay Viring. Medyo pahapon na nun nang isang lalaking customer ang dumating. Sa tingin ko nakainom, pero hindi naman yung tipong lasing talaga. Umorder siya ng 2 putahe ng ulam, kare-kare at isdang binagoongan. Unang subo pa lang niya, nakita kong napangiwi na siya. Tapos nagulat na lang kami nung bigla niyang itaob yung mesa. Hindi raw masarap ang luto. Kung ano-ano pang masasakit na mga salita at mura ang binato niya kay Manay Viring na nakatayo lang sa loob at nakatingin sa kanya. Wala yung may-ari ng karinderya nung araw na yon. Si Manay Viring at 2 tinderang babae ang nandoon, pati ako. Sinubukan kong awatin yung lalaki sa hindi makatuwiran niyang pagwawala. Pero nasuntok lang ako sa muka. Gaganti sana ako ng suntok, pero sumenya si Manay Viring na wag. Yung 2 tindera natakot. Pero yung matandang tagaluto nanatili lang na nakatayo at nakatitig sa lalaki. Buti na lang may nakakita pala na kapitbahay namin sa nangyari at siyang tumawag ng mga tanod. Mga 1 linggo ang nakalipas, nalaman ko na yung lalaki pala ay kakilala ng tatay ko. Kababata pala niya. Nabanggit niya nung naghahapunan kami na desperado na raw yun sa buhay dahil iniwan ng asawa, kaya lahat na lang inaaway. Ang kinabigla ko ay patay na pala. Nung tanungin ko kung ano ang kinamatay, ang sabi ay nakulam daw. Bigla na lang lumaki ang tiyan. Lumubo ng sobra. Mas malaki pa sa tiyan ng buntis. Gustong dalhin ng mga kamag-anak sa ospital, pero ayaw ng lalaki. Nagkulong lang siya sa kwarto niya. Nagtaka raw yung mga kamag-anak kung ba't hindi lumalabas 2 araw na. Yun pala ay patay na. Sumabog daw ang tiyan. Pumutok. At ang nakita nilang lumalabas doon ay mga uod na kulay ube. Ang naisip ko agad na kumulam ay si Manang Viring. Naalala ko kasi nung araw na mangyari yung pagwawala ng lalaki sa karinderya. Kinagabihan ay nagpunta ako sa bahay ni Manay Viring para isole yung Tupperware na hiniram ng nanay ko. Hindi niya ako pinapasok. Tapos nakita kong may hawak siya na aklat na kulay itim. Madilim din sa loob ng bahay niya, pero may nakasinding kandila. Hindi naman brownout nun, kaya malakas ang kutob ko na siya ang may gawa ng nangyari sa kababata ng tatay ko. Ginantihan niya sa pamamagitan ng kulam ang pagwawala at pagmumura sa kanya ng lalaki sa karinderya. Mabait naman si Manay Viring, pero simula noon nagkaroon na ako ng takot sa kanya. Ako po si Rosel. Isang mabiyayang umaga po sa ating lahat. Sa tabi ng bahay namin noon sa probinsya ay merong karinderya. Kahit medyo tago ang lugar namin ay mabili po yung karinderyang yon ni Mang Eusebio. Lahat kasi ng magbubukid sa kanya kumakain tuwing tanghalian at pati na rin hapunan. Isa si Mang Donald sa madalas na kumakain sa karinderya. Nung dumating ang bagyuhan, doon na naging matumal. Hanggang sa nagsara ng pansamantala ang karinderya dahil nga walang magbubukid na kakain doon. Yun lang ang pinagkakakitaan niya, kaya siguro halos araw-araw ay binabalik-balikan niya yung mga may utang sa kanya. Lahat nagdidiskargo dahil nga sa kawalan ng maibabayad. Pero si Mang Donald na katabing bahay lang din namin, siya pa yung mataas ang boses. Laging galit. At isang beses pa nga ay minura at tinulak niya si Mang Eusebio.
Nakita ko kung gaano katalim ang tingin ni Mang Eusebio noon kay Mang Donald habang palayo siya. Nung gumanda na ang panahon, ay ang kapal ng mukhang naging mabait uli si Mang Donald kay Mang Eusebio. Kaya pala ay balak na naman mangutang ng ulam kahit na may balanse pa siya. Nagulat ako kasi pinagbigyan pa rin siya ni Mang Eusebio. Nasabi ko tuloy sa matanda, dapat hindi nyo na pinautang yun. Hindi pa nga siya bayad eh. Ngumiti lang si Mang Eusebio. Nakita kong nakangiti rin siya habang sinasandukan ng ulam si Mang Donald. Pakiramdam ko noon may kahulugan ng mga ngiting yun. Mga 1 buwan mahigit siguro ang lumipas. Nabalitaan ko na lang na nawawala raw sa sarili si Mang Donald. Gabi-gabi raw ay tumatakbo sa kakahuyan at umuuwing lupaypay. May dugo sa bibig. Kasabay ng balitang yon ay may mga alagang hayop sa lugar namin ang napabalitang nawawala o kaya ay natatagpo ang wakwak na ang dibdib. Gaya ng aso, kambing, baka at kalabaw. Kinain daw ng aswang. Sabi ng lolo ko, nakakasiguro siya na si Mang Donald ay niyanggaw ni Mang Eusebio. Dahil si Mang Eusebio raw ay may lahing aswang na hindi pinaniniwalaan ng marami. Kaya raw siguro pinautang ulit ay para mapakain ng ulam na may laway at bulong ng aswang. Sa pamamagitan noon ay magiging aswang na rin si Mang Donald tulad ni Mang Eusebio. Kung aswang kako si Mang Eusebio, ibig bang sabihin noon ay kumakain siya ng tao? Ang sabi ni lolo, posible. Pero wala pa namang nabalita sa amin na kinain ng aswang nung panahon na yon. Nung araw daw meron. Ang kasunod ng balitang yon ay tuluyan nang nawala si Mang Donald. Hindi na raw nakita kahit anong hanap ang ginawa ng pamilya niya sa kanya. Tapos yung mga magbubukid, napansin ko na wala nang masyadong umuutang kay Mang Eusebio. Siguro natakot din sa bali-balitang si Mang Eusebio ang may kagagawan ng nangyari kay Mang Donald. Hindi nga lang nila mahanapan ng ebidensya. Pero sa mga usap-usapan na narinig ko sa paligid namin, ay lumalabas na naniniwala sila na niyanggaw nga ni Mang Eusebio si Mang Donald. Ako po si Jomel. Naniniwala po ako sa barang dahil nasaksihan mismo ng mga mata ko ang isang pangyayari na may kinalaman dito. Tagahugas ako ng pinggan noon sa isang karinderya sa Malate. Medyo matagal na nga lang nangyari. Bandang 90s pa. 15 anyos pa lang ako. Ang may-ari ng karinderya ay itago na lang po natin sa pangalang Lola Carmen. Hindi ganun kabili pero sumasapat naman siguro ang kita ng karinderya kaya hindi nagsasara. Hindi pala imik si Lola Carmen sa mga suki niya kaya ang tingin sa kanya ay masungit. Kami namang mga tauhan niya, lagi niya kaming sinesermonan dahil gusto niya hanggat maaari ay maging perpekto ang paghahain namin sa mga customer. Isang araw habang abala kaming lahat sa trabaho, may isang ali ang pumasok sa karinderya at umorder ng kaldereta at kanin. Nasa 40 na ang edad sa tansya ko. Siguro nangangalahati na sa pagkain ng ali nang makita kong para siyang nasusuka. Iniwan ko muna yung mga platong sinasamsam ko at nilapitan siya. Tinanong ko kung ayos lang ba siya. Tumango siya pero alam kong hindi siya okay dahil namumutla na siya at bigla na nga siyang napaduwal. Natalsikan pa ako. Napatingin sa amin ang lahat, pati si Lola Carmen. Pinainom ko ng tubig yung ali. Nagmamadali namang lumapit si Lola Carmen. Hinawakan yung ali sa balikat. Sabi ko kay Lola Carmen, dalhin namin sa pinakamalapit na klinik o kaya ospital. Umiling siya. Tinignan niyang mabuti yung suka at hinawakan uli yung ali. Sa kamay naman, sinalat-salat ang noo, pisngi at tenga. At saka sinabi na tulungan ko siyang maipasok sa bahay niya ang ali. Nung makapasok na kami sa loob,
ay inalalayan kong makaupo sa maliit na sofa yung Ali. Nagulat ako sa sinabi ni Lola Carmen. Nababarang daw yung babae. May kinuha siyang kandilang itim. Tinirik yun sa sahig sa harap ng Ali. Tinapat ang kamay niya roon na parang pinapainitan. Ako naman ang muntik maduwal nang makita ko ang sunod na ginawa ni Lola Carmen. Pinasok niya ang mga daliri niya sa bibig ng Ali habang may binubulong na hindi ko gaanong maintindihan. Kasunod nun ay bumulwak ang sandamakmak na mga insekto mula sa bibig ng Ali. Nang hilakbot talaga ako. Nagliparan kung saan saang panig ang mga insekto. Nakakapangilabot. Napatakip ako ng muka. Sabi ni Lola Carmen, huwag akong matakot. Dati pala siyang albularya sa probinsya, kaya alam niya ang ganoong bagay. Pinagpahinga niya saglit yung Ali dahil nang hina matapos mailabas ang mga insekto. Pero marami pa raw sa loob ng katawan ng Ali, kaya kailangan nitong bumalik sa kanya tuwing 6:00 ng gabi para magamot niya. Abot-abot ang pasasalamat ng Ali. Napag-alaman namin na may nakaaway siya sa lugar nila at posibleng yun ang bumabarang sa kanya. Bumalik naman ang Ali gaya ng bilin ni Lola Carmen hanggang sa tuluyan na nga siyang gumaling. Humanga ako kay Lola Carmen dahil hindi siya nagpapabayad. Pero naging suki na niya sa karinderya yung Ali. Palagi rin siyang dinadalhan ng mga gulay na makakatulong sa karinderya. Yung iba masungit pa rin ang tingin kay Lola Carmen. Pero ako, nagbago ang tingin ko sa kanya matapos niyang tulungan ng walang hinihinging kapalit ang Ali na naabutan ng barang sa loob ng karinderya niya.